What's kicking everyone? At nandito tayo sa panibagong episode ng Listen Kasakich. At ngayon meron tayong guest. Isa siyang athlete at isang aspiring actor. At pwede na ring travel buddy. Let's welcome Michael Ver. Let's go, bro. Kamusta, bro? Nag-TikTok agad. Speaking of TikTok, dati TikTok lang ito napapanood, bro. Eh, thank you, bro. Tapos ngayon, meron tayong, My Plantito. Plantito. Tama. Unexpected, no? Unexpected. Mm. Sobrang unexpected. Sobrang unexpected. Kamusta ka ngayon? Actually, I'm doing great. I feel good. And medyo busy, which is good. Which is good. Mahirap na hindi busy. Mahirap hindi maging busy, bro. Nakatunga ka lang. Okay na. Happy naman. Thankful kay God sa mga nangyayari. And yeah, dito na tayo ngayon, bro, sa Makakaykich. Iba yun, papi. ibang segment yun. Sama ka sa Kitch, yun yung sasama sila sa akin, tapos pupunta ako doon. yun. Pero ngayon, nandito tayo sa Listen Kasakich. Listen sa Pero dapat merong tamang tono. Kumakanta kasi ito si Michael Ver, guys. Listen sa Kitch. Hindi. Listen Kasakich. Listen ka sa Kitch. Iba yung sa'yo, bro. Beatbox. Makita ko yung sa beatbox. I-reveal natin mamaya. Mamaya i-reveal. So, Papi, kamusta? So, nakita ko recently parang nagta-travel ka ngayon. Kaya nasabi ko kanina, parang pwede ng travel buddy. Travel. Oo. Saan yung last travel mo recently? Actually, sa Negros, bro. Negros. Galing ko lang sa Negros. I also went to Baler. Sarap. Baler. And sa Leyte, nag-ano kasi ako, bro, nag-host ako. So, I do hostings. I also mga nag-guesting. So, mostly, yun yung reason why nagta-travel ako. So, sinasabay mo na lang din. So, sa guestings mo, ang performance mo ay singing at saka beatbox? Actually, yes. Pero hindi ko yun sa actually rin-reveal. Pero dito sa Listen ka kay Kitch, yeah, I do like... Pero kasi naalala ko, nung promo tayo for My Plantito, kasi pinakita niya talaga ng beatbox sila, guys. Sila lupit, man. Nagulat ako, parang nag-beatbox pala si Michael. Out of nowhere, bigla nag-beatbox. Kumakanta lang, bigla beatbox. Sanay na sanay. Oh, bro. Hindi ko na mabilang ata ilang beses ako na kumanta sa stage or kumanta. Ilang taon kayo nung unang time mo na nag-perform ka sa maraming audience? My gosh, I think ano pa talaga ako, bata pa talaga. As in, bata na bata. Kasi hindi ganito ka na bata. Okay. Ganito ka bata. Okay, ganito ka bata. So, mahilig ka na talaga sa performing arts ever since? Less than 5 years old pa lang ako. I remember those days, mga 4 years old ako, 5. Masama na ako sa mga groups na mga masayaw-sayaw. Sa school? Di sa barangay namin. Sa barangay? So, active ka na sa barangay nyo ever since? Sakto lang. Anong barangay ito? Sa Leyte. Sa Leyte? Ang layo Ang layo. Wala pang TikTok nun, guys. Pero nagtitiktok na si Michael noon. Ganun. Hindi ko ma-imagine na nandito ako sa Manila. I wouldn't even imagine na nandito ako dito sa Manila. Mag-work dito sa Manila. Pero ano yung unang talent na na-discover mo? Kasi di ba you sing, you dance. Tapos athlete ka rin talaga. Pero dun sa talent na yun, ano mas focus mo? Sing or dance talaga? Sing or dance? Or both? Oh my gosh. Actually, sa totoo lang, dance. Pero pa-cute lang na dance. Ever since, for fun lang na dance na hindi yung... Parang nung nagda-voice teens ako sa 2017, doon ko na-discover na medyo marunong pala ako kumanta. So, yung The Voice teens mo, yun ba yung unang exposure mo sa showbiz industry? Yes. Sino yung nag-push sa'yo para mag-audition? Kasi, guys, hindi ganun kadali na mag-audition sa mga ganong klaseng competition. Yung pagpasok pala doon, kailangan mo na magkaroon ng guts. Grabing paniniwala sa sarili. Pero paano? Nakakatawa na actually yung story ng pag-sumali ako sa The Voice Teens. Kasi, di ba, athlete ako that time. Sa Tacloban City po ako naging athlete. And at that time, mahirap talaga makalabas sa school namin. Kasi pag minor ka, iba na ang school ko eh. Sports school na to. Okay.
at this point of my life, parang Sorry ulit, anong grade ka nito? Nung athlete mga ka na? grade 9. 9, okay. Grade 9, grade 10, ganun. Ganun, grade 9. And ang story nito, grade 10 exactly, parang ganun. Sa school namin, bawal ka makalabas kasi yun nga, minor. So, weekends lang talaga. So, kailangan ng permit para makalabas. And may naging friend ako doon. Isa din, naging athlete din siya. Yung tatay niya, sumali sa tawag ng tanghalan. Okay. Oh, nakatatlong win siya. Hindi siya talaga naking 5 wins. Naka-3 wins siya. And ang story, pumunta kami sa bahay niya. Tapos kumanta siya. Ang galing nito kumanta. Tapos yun pa tawag ng tanghalan. Tapos sample ka nga, Michael. Tapos wala lang. Tinry ko lang sa karaoke niya. Parang may boses ka, Michael. Sabi niya, parang may boses ka. Talaga dito? Sabi ko, talaga. Oh, meron ka. So then, after nun, parang pinapakanta-kanta na lang ako dun sa, ano nila, sa karaoke nila. Sabi niya, Mike, sali ka ng The Voice Teens. Ako, Ayun na. sure ka? Oo. Sure ka, Tito? They're like, sali ka lang. Yun bro, nag-audition ako. Gulat ako, sobrang haba ng line. Grabe. Sino kasama mo na mag-audition? Ako lang mag-isa, hindi ko nga alam paano mag-audition eh. So, saan yung line? Nandun. Tapos pumunta ako doon. Sa probinsya niyo pa rin to? Oo, sa Robin. Okay. Sorry, pwede ba sabihin yan? Oo, Sa Robinson actually. Sa Robinson na mall, doon sa amin. Shoutout sa Robinsons mo. And then, ang dami namin bro, mga 3 or 4,000 na nag-audition. Dami nag-audition. And after 3 days, na-call back ako. So ilan kayo? Ilan ang cut-off para bumalik doon sa The Voice? Sa actual audition talaga? 3 lang kami. Out of 3,000, 4,000, 3 lang kami nakabalik. Imagine ako, first timer pa lang Kids. nakuha pa Iba ako. talaga. Iba, Michael. So, yun. Anong kinanta mo? Yung una mong piece? Yung nag-audition ka? Kinanta ko is yung... Actually, yun yung kinanta ko na din sa final, which is One Dance. Talagang shinure mo na. One Dance, pero... Anong one dance? Like, I don't one dance, got anything in my head. hey. Yun na. Yes. Tapos yung sa mismong audition, anong team ka? Di ba may team yun? Kanino Team ka? Bang ako. Team Bang kasi di ako naikutan. Against. Pero paano makamabot ka doon, man? Iba na yun. Oo, I Sa was- 4,000, tatlo lang kayo na makapunta doon. nakapasok. Ang pagkakaalam ko. So, nung hindi ka natanggap, anong mindset mo? Umiyak ako, bro. Umiyak ka? Umiyak ka? As in, right after bumalik ka, umiyak ka? Di ba, ang laki ng expectation sa akin kasi you know why? Positive yung mga sinasabi ng coaches sa likod. Imagine, ang bilis ko lang mag-rehearse. Isang ganun lang, tapos na ako. And then, ako yung first sa lahat ng lalaki na nandun sa The Voice Teens. Ako yung first na isasalang sa lahat talaga. Babae, tsaka ako. Gets. Iba yung pressure, no? Iba yung pressure na nasimula. And then, first time ko din sa stage. So, yung audition na yun sa may actual stage, dito na sa Manila, tama? Di, yung mismong, The Voice Teens na talaga. Pero sino ang kasama mo na dito? Kasi syempre minor ka pa. Yung mom ko, tapos yung dad ko nag-land travel. Gets. Grabe rin support sa'yo ng family mo. grabe, Actually, bro. na-meet ko sila nung yung shoot. Ano sabi nila nung di ka nakuha? Bro, umiyak talaga, di ba? Nung Oo. after kong audition nun, kasi sobrang expect ko na maiikutan ako ng isa sa mga forgers. Sobrang nervous ko, tapos inipit ko yung boses ko. So, hindi ako naikutan. And, nung nandun na sa backstage, sabi ng psychologist, may psychologist kasi sa likod, may psychologist. Sabi na, Maganda yun, ha? Kailangan actually, ng pero ganun. parang, ginana ko na, parang inano ko lang sa sarili ko. Kinontain mo lang yung energy. Ano sabi niya? Okay lang yan, Michael. Bata ka pa. 17 years old ka pa. Gets. Umiyak talaga ako, friend. So, ayun. After ko umiyak, parang naging mas magaan yung feeling ko. Nun. Actually, yun yung, bilang artist, yun yung mga reason kung bakit tayo nandito ngayon eh. Yun yung nagdadagdag fire sa atin, kung ba tayo nagpupush. At mas nakikilala natin yung talent natin, kung ano ba talaga ang gusto mong puntahang path. So after nun, ano ang naging next project mo? Ano yung naging stepping stone? After ng next stepping stone ko, bro, is yung SEA Games na. So nag-focus ka na talaga sa sports na ito? Yes, focus na talaga ako sa sports. Actually, Pero hindi mo dinisregard mo ba yung parang yung singing, parang okay, ano muna ako dito, medyo down na ako, ayoko muna mag-singing. hindi naman. Actually, dumami yung racket ko. After nun? After ng The Voice Teens, hindi ko in-expect. Timing yun kasi piyesta sa amin. Tapos pinakita yun. Gets. So, So, ibig sabihin, sikat ka na sa city nyo?
Hindi pa ako sikat, pre. Hindi kasi kung iniikot-ikot ka na, dahil After- nakapag-TV ka na. Oh, dahil apag TV ako doon nagsimula yung exposure sa The Voice. Parang iba-ibang barangay, pumupuntahan ko na sobrang baba pa ng TF ko doon. Maribibigyan mo ba sa akin kung magkano ang unang TF ni Michael Burr? Kasi ano lang kasi yung ang baba lang kasi ng allowance kasi. So hindi ko lang sabihin magkano pero mababa lang talaga. Oh, okay. Hindi nga umabot ng 4 digits eh. Gets. Ang baba lang talaga Pero, ng allowance ko. ganun talaga eh. Pag nagsisimula ka kasi parang kailangan mo muna magpakilala. At the same time, kailangan mo rin ma-prove yung value mo as an artist. Hindi talaga siya parang one time, big time, okay, ito na yung value ko. Ang dami mo kailangan i-prove. Minsan nga may mga kailangan kang tanggaping gig na libre. Alam mo yan, bro. Para lang makakuha ng network dun sa circle na yun. Diba? Tama. Nakakatawa yun, bro, as in. Kasi kinukuha ko yun, 1,000, 1,500 oo, na lahat. kanta lang ako buong gabi. Ay, Mga tatlong kanta yun sa tatlong isang kanta, gabi. tapos 1,500, okay na. Alam mo, yung pag nag-uumpisa ka, tapos kahit 1.5 lang yung TF mo, after mo mag-perform, parang, alam mo yung puno-puno yung puso mo. Iba yun eh. Iba yun, di ba? Parang puno yung bulsa mo, pero hindi naman. Pero yung parang after perform, parang okay yun. Parang gusto ko pa. Kahit 1.5 pa next, okay lang, sige. May pambayad na ako sa boarding. Oo, di ba? Tsaka, syempre, pag medyo bagets kayo, 1.5 bro, sobrang laking bagay na yun. So, ano yung una mong ginastos na luho pa nung nagkaroon ka ng TF? Na gano'n na, nasa gano'n muna, sa gano'ng range na muna. Ano yung parang, kailangan ko to, parang, gusto ko lang. Binayad ko sa boarding. Sa boarding house talaga. Oh, Grabe. yeah. Pero Independent ka na ba rin ever since? Yung binibili, usually yung sa mga TF ko, mga gamit ko lang sa sports, sapatos. Yun lang talaga, pre. Yun lang most of the time yung mga gamit ko na binibili ko sa mga, sometimes mga essential stuff lang talaga binibili ko. So, yung sports mo ay, kasi ang dami nito sports guys eh. Nalilito na rin ako kung anong sports talaga nito ni Michael eh. Pili ko nagsisirkus na nga rin si Michael eh. Pero para lang ma-clear din sa kanila, ano talaga yung sports mo? Siyempre, hindi naman lahat for sure alam yung sports na yun. And So, yung sports ko po is modern pentathlon. Modern pentathlon. So, it's composed of 5 sports. Swimming, fencing, obstacle course, running, shooting. So, 5 in 1. Yung shooting, anong shooting? Like gun or like Laser. laser? I-edit mo to. Oo. Maglalagay tayo ng laser dito. Laser pistol. So, ilang taon ka nung una ka nag-compete dito? Dito sa... Doon sa sports na yan? 18 years old. 18 years old. So, tapos ka na neto mag-The Voice. Tapos na mag-The Voice. Ito na yung time na nag-SEA Games ka na rin. Yes. 19 Unang years beses old. mo mag-SEA Games, no? Yes, 19 years old ako nung nag-SEA Games ko. Saan First ginanap ang SEA Dito Games? sa Philippines, sa Clark, Kamusta yung experience? Pampanga. Grabe, na sobrang overconfident naman ako sa... Actually, yung first na event ko sa SEA Games, which is hindi na pag-usapan, failure talaga yung first ko na event sa SEA Games. Hindi ako naka-place. Umiyak na naman ako. Yes. Kasi frustrated talaga ako, hindi ako pinansin ng coach ko, hindi ako pinansin. Sobrang first day of the event, first event, natalo talaga ako. Hindi ako naka-place. Kasi yung story nun is hindi ako kumain ng umaga. Kaya naman, pero wala Tapos kang energy. iniisip ko lang na parang gumaan ako, parang ganun. Nung laro na, first 4 apat na ikot. So, sa first 2, ako yung lead. Last 2, bigla na parang, wala Umagal ako ng ka na. energy ba? Parang Oo. hindi ko maintindihan. So, yun, natalo ako, di ba? And then after nun, nandun yung papa ko, tapos sinaano ko, okay lang yan, bawi ka na lang. May isa ka pang event. In the third day, the next day, may event ka pa next day, bawi ka na lang. So, yun yung pinagawa niya sa akin. Kumain na talaga ako, pre. Kumain na ako. Yun, nagkuha yung gold. Nakuha mo yung gold? Yes, bro. At 18 years old? 19 years old. 19 years old? Yes. Grabe, Filipino pride. Wala kasing footage nito, basta kinambak ko, bro. As in, 4 rounds, di ba? Sabi ko, 4 rounds. Nasa first round pa lang, nasa
fifth place ako. Fifth place. And the last na round, hinabol ko sila lahat. Thailand, Indonesia, tsaka Singapore. Hinabol ko yung lahat ng mga competitors. In the last moment, ayun, gold talaga. Tapos nahimatay ako. Totoo. No joke. As in, Dead. As in, grabing pagod naman din. first time ko yun na himatay sa any laro, sa SEA Games. Ilang months ang training yun nun? Years, bro. Years. 2 years. Mga 2 years yung 2 training. years. Intense. So yun lang yung ginagawa mo in 2 years? Grabe, bro. As in, insane. Insane training. Let's say, we wake up at 5 a.m. 5 a.m. mga 5:30, tumatakbo na kami. Tapos yung takbo namin mga around 6 to 6:30. 6:30, punta ako ng, papunta na ako sa, basta 5 to 6 is run. And then, dating ng 6, rest muna kami hanggang 7. 7, swim na naman kami. 7 to 8. 7 to 8 yung swim namin. After 8, mga 9, pupunta kami ng fencing na naman. Mag-fencing na kami. Pag ating ng 12, lunch na naman. Rest ng 1 hour, 1 o'clock to 3 o'clock, swimming. Pagdating ng 3, tatakbo na naman kami. 3 to 5, takbo. Run and shoot na yun sa hapon. 3 to 5. Pagdating ng 6 to 8, fencing. So, yun yung buong araw ko. Sa 2 years, yun lang? Oh, ganun lang. Grabe. Then Kaya ba masasabi mo, kaya ka disiplinado sa life mo ngayon dahil doon sa ganong klaseng setup ng life mo? What I can say is maybe yun nga yung reason. Kasi parang, actually, na-realize kong now, parang simple lang pala yung buhay ko that time. Kasi yun lang ginagawa ko. Parang, at the end of the day, mga 9 or 10, tulog na ako. Tapos gising na naman. Parang ulit-ulit lang siya ba? As in, it's a routine na siya. Pero, I noticed din pala ngayon na enjoy ko pala. Sa sobrang, enjoy ko pala yung Yung ganong routine. ganun na routine, yes. Although nakapagod siya, pero I enjoyed it actually. Hindi mo naisip mag-give up? Or like, parang syempre, naka-exhaust din yun. 2 years, 19 years old, yun lang yung ginagawa mo. 18 to 19. Samantalang yung ibang 19 years old, nagpa-party, gumigimik, Totoo. diba? Gumagawa na iba't ibang bagay. Pero ikaw at 19, ba't yun yung napili mong path? Napili ko yung path na yun kasi not only nag-enjoy ako at saka I'm keeping myself healthy, nagpo-provide ko yung family ko, bro. Kids. Kasi may sweldo ako from the Philippine Sports, which is okay talaga siya. Yun yung sinusupport ko sa family ko, sa pang daily needs and everything. So, malaking bagay talaga siya for me. Enjoy ko, tapos na-provide ko. So, that's why I always do it. Dami mong ginagawa ngayon sa life. Paano mo siya napagkakasya? Like, ngayon, pumasok si Michael Verse sa acting dito sa Cornerstone na nag-provide. Kamusta yung experience mo with acting naman? Pre, actually enjoy acting din. Nag-enjoy ako. I had fun with it. Kasi para siyang naglalaro, for me para siyang naglalaro lang. Kasi parang, hindi lang actually. Parang, seryoso siya. Pero parang na-enjoy ko yung parang bang you go into another person. Let's say, you go into another character. So parang, kahit hindi mo yun experience, parang i-feel mo na ikaw yung character talaga. Hindi mo i-act. Yun yung sa mga acting workshops, di ba? Be in the moment. Be in the moment. So, parang you're simulating a person's life. So, parang, that's what I like about it. So, ang facilitator nito ay si Direk Rod Marmol, right? So, how was the Hello, Direk experience? Rod. Hello, Direk Rod. Shout Sana out. manood ka. Manood yan si Direk. Kasama lang kami niya last week, kasama sa birthday ni Sir Ricky Lee. At nag-try din ako mag-workshop sa kanya last year. Iba rin yung experience, bro. Kasi yun din different directors, iba't iba sila ng atake. Kung paano nila binibigyan ng narration yung script nila. So, iba rin mapunto Sino doon yung kay... Ha? Sino yung best? Lahat naman sila best. Alam mo, yun naman yung masaya ako. Lahat ng mga nakakatrabaho kong directors, like masabi kong quality. Like, Direk Chito, Ronyo, Direk Lem, Direk Rod.
parang bigla ako na ano dito, ito kasi si Michael eh. Nga naman ako pinagpawisan dito, parang kailangan ng director i-mention ko dito. Teka lang naman. Sige lang, okay lang. Hindi, pero yun, kasi syempre, ayaw mo rin naman na mahirap makipagtrabaho sa hindi mo gusto eh. Di ba? Naalala ko tuloy yung shoot natin sa sa My Plantito. Kasi guys, nagkasama na rin kami ni Michael Ver sa My Plantito sa Pure Gold. Kung di nyo natatanong ngayon, ako si Charlie, siya naman si Miko. At issues lang, My Plantito. Oh, My Plantito. My Plantito. Ang layo. What's funny about My Plantito din is, actually, yung pangalan ko dun sa Miko is, yun talaga actually pangalan ko sa bahay. Gits. Miko din, Maiko. Si Michael, Miko, ganyan. And weirdly, my mom is, nagbebenta talaga ng plants. So, parang ako na talaga yung character na yun. Parang, ako ba yung usapan nito? So yun. Parang it was easy for me to do the role. Itong My Plantito, pang ilang acting, ano mo na to? Acting experience mo na to? Acting experience ko pang, this is my 7th ata, or 7th. Seventh one. The first one, hindi pa na-release. Hindi pa na Sino talaga yung director na-release. nito? Yung sa first? Kung pwede na i-announce I think bawal pa ba? Kasi hindi pa kasi Pero yung sa na-release. second mo na lang. Second ko is, kasi mga 2 years ago kasi yun. So, di ko na masyadong naalala. Direct, oh my God, award. Basta. Ayan tayo. Pwede mo sabihin, bro. Siyempre, yan yung Di ko ano na- mo eh. So meron bad. tayong 5, 4, 3, 2, 1. Pressure yung kiss. Kakasabi ko lang yun eh. Pero, basta. Dami na kasing projects ni Michael, Hindi, guys. sakto lang. Maalala. So, thankful to God lang sa mga blessings. So, di ba nag-workshop ka kay Direct Rod? Ano yung masasabi mong growth mo simula nung first acting mo na ngayon na masasabi mo, magagamit mo na to sa acting na to? Ang ganda ang dami kong na-learn kay Direct Rod talaga. As in, sabi niya sa akin, ang maganda daw sa akin is yung, di ako takot na pumunta sa part na yun na para bang embarrassing siya. Di ako takot daw na pupunta sa actor. Ang bad thing ko lang sometimes, yung facial, parang may mga motion na hindi dapat on the scene na may ganun pala dapat na reaction. May muscles kasi yan na dapat kontrolin mo dito, na aralin mo rin eh. So, yun yung na-learn ko na dapat sa voice ko din. Actually, sabi niya, okay na yung voice ko, yung modulated na eh. So, di na kailangan baguhin. Sometimes kasi tinataas ko para mukhang, in my mind, maganda pakinggan. So, sabi niya na maganda na yung maganda na yung voice tone. So, doon na lang ako may ikot. I-improve ko lang yung sa face and sa voice. And then, actually good yung good naman yung workshop. It turned out good. Balikan natin yung My Plantito. Kaya gusto ko lang kasi malaman yung insights mo about dun sa yung stretch nung perspective mo sa pag-script analysis sa ngayon. So, ang laki rin nung nabigay nung My Plantito na aral for us. Kasi, di ba, grabe, fast-paced yun, guys. Fast-paced yun. Sobrang fast pace. Pwede ba sabihin ilang days lang yun? Pwede naman. 5 days lang yun, actually. Sa kanya, 6 na pala. Kasi may extra pa eh. Oh, 6 days ba? Parang 6 days. oh, gets 6 mga days. ganun. Pero grabe, alam mo 5 days preparation lang ako doon kasi crazy. Grabe yung script na yun. Buti ka ba? Napagod ako doon pero masaya. Yun yung masaya yung pagod eh. Kamusta ako sa experience nung kasi iba, di ba bago mo lang din sila naka-work. Nagustuhan ko yun kasi it was my first ever lead role. So, doon ko na kaya ko pala. So, nung binalita sa'yo na ikaw yung lead role sa My Plantito, ano naramdaman mo? Nakabahan ka ba? Kasi syempre, first lead role ko to. Actually, natakot ako. Ano yung preparations mo rin? with Actually, that? natakot ako, pre. Natakot ako. Bakit? Kasi yun nga, BL, hindi ko pa na-tap talaga yun eh. Yun nga, hindi ko pa alam kung ano yung, anong dapat ma-feel sa isang lalaki sa lalaki. Kasi yun nga, straight talaga ako. So, it was challenging for me. So, doon ko na I can be like a versatile actor. I can use all the workshops na tinuro ng mga acting coaches na to apply
apply this stuff sa actual na acting, kagaya sa My Platito. Mm. So, Meron ka bang actor or actress na gusto makatrabaho? Ngayon? For me, kahit sino, no? Gusto ko yung, Parang bucket list. Parang, bucket list. bucket list. Maybe si Ate Kat, pwede din. Kat. Bernardo, Ate Kat Bernardo. Mag-ate ba ako dapat? Catherine Bernardo na lang. Si Julia. Mga big stars din. Gusto ko makatrabaho sa Ate Ivana. Dapat ba ako mag-ate? Hindi dapat mag-ate, Huwag diba? ka na mag-ate. Ivana na lang. Si Ivana, si Kat, si Najul. Yun yung mga gusto kong makatrabaho din in the future. Mga veteran actors, gusto ko din. Yung movie sama ni Ate Kat. Yung movie. Miss Dolly De Leon? Miss Dolly De Leon. Yeah, Gusto ko maka-work din yun. grabe siya. Galing na, no? Tsaka si Miss Charo, gusto ko din maka-work yun. Yun Miss talaga. Charo. Sila yung mga masasarap makatrabaho sa industry. Ito yung masasabi mong bucket list. Naka-work mo na ba siya? Wala, hindi ko pa naka-work si Miss Dolly. Pero napanood ko yung film niya kung saan siya nag-boom. Basta napanood ko to sa Q Cinema eh. Opening film nila to. Kalimutan ko lang yung title. Pero grabe bro. Doon mo masasabi na yung mga Filipino actors na nag-evolve na talaga, na nagkakaroon na tayo ng chance na makita sa ibang bansa yung mga acting natin. Asian actors, grabe. Galing. Ikaw bro, sino yung gusto mo makatrabaho? At salamat po sa guesting. Babae. Ako yung nag-i-interview Ba't ako Hindi pwede. Bakit ako hindi pwede? Pwede naman daw, pwede to. Pwede naman. Wala Pwede. namang rules. Go on, sino? Sino sa'yo? Siguro si Heaven Pararejo. Bakit? Yeah. Bakit? Kasi nakita ko yung iba niyang ginagawa sa Viva. Magaling siyang actress. Magaling siyang actress. At the same time, feeling ko serious actress siya, I guess. At ayun, sino pa ba? Sa lalaki, sino? Meron pa sana ako isa eh. Sige, si Atasha Mulak. Atasha Mulak. Anak ni Aga Mulak. Okay. Parang sobrang kay Kuya. Siguro kung kunyari mga rom-com, siya yung masarap na kapartner. Tapos mag-work. Sa lalaki naman, Mon Confiado talaga. Mon Confiado. Oo, Mon Confiado talaga. Sa lalaki, saan si The third. Sino yun? The third? My gosh. I'm so bad at names. The third, yung last niya na veteran actor. Tao ba to? Hayop? Bagay? Laki so bad at names. Nandun siya yung dad ni Dingdong Dantes sa isang series. Yung Gold Heart. Royal Blood, parang ganun sa GMA kasi. GMA na Ano yun? Si Tirso Cruz the third. Okay. Tama ba? Tirso. Pero kilala ko si Tirso. Parang siya ata yung bagong chairman ng FDCP. Kung hindi ako nagkakamali. Ano FDCP? Philippine Development. Huwag natin pag-usapan. Basta FDCP. Ba't mo ba ako inaano? Basta mukha nang matalino pa kay Gani kasi FDCP. Tapos tatanong mo pa yung meaning. I-test natin kung alam mo. Baka Pero, hindi ko rin alam eh. So anong mga films yung mga pinapanood mo? Anong mga hilig mong genre ng films? Ang hilig kong genre ng film is actually wala masyado. Parang kahit ano lang. Usually yung sinesearch ko sa Netflix, pwede mo sabihin yun, no? Netflix, yung mga sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin, Michael. Walang pumipigil sa'yo. Huwag kang matakot, bro. Akong bahala. Ang tawag ito, mga award-winning films. Yun yung gusto ko talaga panoorin. Yung sa, let's say, Oscar nominees, Oscar winning film. So, dun ko, at saka award-winning actors, kung sino yung mga award-winning actors, international, pinapanood ko. Gusto ko yung mystery. Yung mga mystery na... Maraming pag-iisip. Maraming pag-iisip. Para bang mahirap, i-solve ba? Parang may kailangan kayong i-solve. Parang ganun. Yun yung gusto ko ng mga movies. Para, i-find out mo, ito yung killer. Parang ganyan. Parang pwede din ganyan. Parang movie na para bang hindi mo ini-expect ba? Thriller ba term yan? Thriller ba term yan? Pero feeling ko mas mystery-ish. Mystery-ish para, yeah. Mamisteryo ka pa. Ikaw, ano yung films o movies? Ako, mahilig talaga ako. Ito, medyo malabo
mahilig talaga ako sa comedy. Comedy. Gusto ko kasi good energy, good vibes. Di ko alam. Parang, or rom-com. Rom-com. Yan, rom-com. Masaya ako sa rom-com. Ayun din, actually may mga depth na film, pero actually depende. Minsan may mga art films din ako trip. Depende sa mood. Pero, Ang hirap kaya magpatawa ng tao. Sobrang hirap. totoo, Sa workshop, ang hirap kaya magpatawa. Hindi yun yung pinakamahirap, di ba? Ang comedy. mag-comedy at saka dalawa yan eh. Forgot. Hindi naman magalit. Hindi drama eh. Basta isa na yung comedy. Ay, isa yung magpapatawa. Mahirap magpatawa talaga ng tao. Parang ano eh, may mga timing kasi na kailangan kang sundin doon. Tsaka ang dami mong... Hindi kasi ako nagpapatawa, pre. Kaya mahirap sa akin. Kaya pala. Hindi ako nagpapatawa. Pero joker talaga to si Michael. Ako, joker? Oo, meron nga yung knock-knock ngayon eh. Knock-knock? Na-pressure. Bigla may knock-knock. Joke lang, joke lang. Oh, knock-knock. Gusto din. Wala nga Gusto talaga ako din. idea. Meron ka ba? Sige, ano? Knock-knock ka ba? Hindi, wala. Ikaw ay. Wala nga din ako. Knock-knock. Kung ano lang makita ko dito. Try ko lang. Sige, go. Knock-knock. Gusto ko yung Jiren talaga siya. Try na lang. Sige, go. Sige, bro. Knock-knock. Who's there? Camera. Camera, who? Camera, huwag na tayo. Okay, mag-usap ng at ganyan. dito Tapos na po, nagdadapo sa... Huwag ka mag-alala bro, baka pag ako nag-joke din, tapos na rin to podcast na to. Baka wala na Ikaw dapat mag-sample ka. Comedy, di ba sabi mo, comedy gusto mo. Dapat mag-sample ka kasi gusto mong, yung mga pinapanood mo, you are what you become. Kasi bro, actor You are kasi what ako, you- hindi ako ano eh. Ano? May pressure naman, gets ko yung pressure mo kanina. Sige. Oh. Mukhang tatagal tayo dito sa podcast na to, tama na. Sige, ito try natin. Sige, Sige, try mo nag-joke na, ka bro. naman eh. Sige. Go. Kahit anong Camera joke. na lang din. Camera din, sige go. Knock knock. Who's there? Camera. Camera who? Camera. O, diba? Wala na talaga bro. Ano po, pasok sa isip ko. Next question. Kasi nandito tayo sa podcast, ba't kasi may knock knock bigla? Ako-focus ako dun sa mga questions eh. Okay, next question. But anyway, Sige, anyway. nahilo ako bigla. So, nakita ko sa contents mo ngayon, parang nakita ko na may mga acting contents ka rin. Wala. Wala ba? Parang yung ba? naka-red ka. Parang yung fast-paced na... Ay, sa ano yun? For a brand yun, BPI. Hindi yun talaga acting kasi. So, yung pag-start mo ng pagiging content creator, kailan to? Nung after SEA Games, actually, nung pandemic times, actually ako pa yung nag-ano na, ang corny naman, nagtitiktok. Parang ang corny naman okay, ng mga teammates ko yun that time na, sabi nila, ako pa yung mismo, ang parang, ang baduy, parang nagtitiktok, ang baduy, parang ganun. So, dun yung nagsimula actually. And then, may kaibigan ako na, sige, try mo lang. Tapos, paano ba to? So like, try mo lang sayawin. Doon nagsimula, bro. And then, nag-viral yung mga videos, nagkasunod-sunod. Doon ako naging content creator. Yung una mong content ay sayaw. Sayaw. Mga sayaw. Hanggang ngayon, actually. Yun Gets. yung mga content ko. And, Kasi ito yung ano yan, pandemic na pandemic to eh. sobrang pandemic. Nung sisimula talaga ng pandemic. Mga 2020, bro. 2020 na ako naging, ano ko, yung parang TikToker na era ko. Parang TikToker na swimmer ang vibe mo nun eh. No? Totoo, mga sayo-sayo. And then sometimes, kung ano nangyari sa life ko, parang gano'n today. Parang update. Parang update. Ano yung process mo pag magkikreate ka ng content for a brand? Paano? Paano yung execution mo? Paano yung treatment mo? May call kasi, bro. Oh, gets. Doon ko na lang binabase yung ano, kung ano yung gusto nila. Sometimes may gusto silang ganito na peg, ganito mangyari. Pero most likely sa mga brands, sometimes sila na ibinibigay nila sa Parang, yung ano gusto mo. Bibigyan mo na ng sariling image mo na, okay, ito yung vibe. Ganito niyo siya makukuha. So, sometimes, let's say for Sprite, yung lifestyle ko, may kumuha sila ng sports, kumuha sila yung sayaw-sayaw, tapos may swimming din. So, may iba-ibang mga concepts. So, yun siya, bro.
mostly kung ano yung lifestyle na ginagawa ko online, yun lang yung gusto nila ding gawin ng brands for them. Actually, believe ako sa mga kasama kong mga content. Nag-iisip talaga sila ng, yung iba na sunod-sunod ng, ang hirap kaya pre. Ang hirap na Gets. maging everyday ka mag-iisip ka ng Content. content. Everyday ka mag-iisip ng anong i-post for today. Sa tingin mo, ano yung naging edge mo para madala from, anong province mo? Late Leyte, dito sa Manila, para makilala ka nila? PBB bro. PBB Dahil talaga. sa PBB. And then, actually, tumuloy-tuloy lang. Ito yung totoong storya. Bakit andito pa rin ako ngayon sa Manila? Kasi, actually, pauwi na talaga ako eh. Kasi I'm done. Babalik na talaga ako. Kita mo naman, tumawag yung coach ko kanina. Oo, yun nga pala. Tumawag yung gusto. Bababalikin na ako for sports kasi hindi sa magmamayabang, ako po yung star athlete ng Star Margarine athlete joke. No joke, Star Margarine din actually ako. Tapos simpleng promote ka. Hindi, actually, parang, ako yung top athlete talaga sa Philippines, sa sport. Ako mayabang yung pakinggan. Okay naman, Hindi, hindi bro, naman deserve mo mayabang, yan, hindi naman deserve mo mayabang, parang sa lalaki na so, gusto na yung coach na pababalikin ako dun sa sport namin. Kaya, pauwi na talaga ako last So, year. babalik ka na? Last year, Last year. uwi na ako last year. And, nung nag-perform ako sa isang event sa Aklan, yung director nun, parang sabi niya, ang galing, parang na-discover niya ako doon. Siya pala yung past manager niya na, nag-manage niya na Francine Diaz, na mga ibang mga artist din before actually, hinandle din niya si Elijah before. So, mga sikat na artist sa Philippines. So, sabi niya, Michael, potential ka, sabi niya. Potential ka maging big star soon dito sa So, sabi niya, why not give it a try, sabi mo. So, yun, nag-workout kami ng may ginawa kami nag-project kami for Pure Good. Kasama ko na yun that time. Nakita mo naman ba? And, actually, positive yung mga nangyayari sa akin sa showbiz ngayon. So, that's why I'm still here ngayon. Kung di pa positive, wala na. Uwi na ako. So ngayon, it's so weird kasi parang hinanap talaga akong coach that time. Ngayon, actually. Especially ngayon. So, I'm actually thinking about it pa. So, Ikaw, as an athlete, kasi ano mabibigay mong advice dun sa mga na dun sa gitna ng, yun, katulad nun. Kasi kung mapapansin nyo, sa mga kwento ni Michael, isa siyang talunan. Pero hindi siya nag-give up. Kaya siya nandyan. Kaya siya nakuha ng gold medal. 'Di ba? So, anong masasabi mo dun sa nanonood ngayon na sa tingin mo nandun siya sa rock bottom ng life niya? oh, that's so... advice ko lang is, yun nga, yung sabi niya, never give up. Actually, pag nag-e-enjoy ka kasi on that thing, hindi mo siya pagsasawaan eh. And then you just keep on working and working. And then you also put a goal in your mind. Parang, as we all know, the mind is very powerful, di ba? And kung whatever you put in your mind, nangyayari. So although, yun yung ginagawa ko. Let's say, kung anong gusto ko lang, iniisip ko. Pero sometimes in their physical world, nagiging contradicting yung results. So, kahit ganun pa naman nangyayari, you should also still put in your mind na ito yung gusto ko. Paulit-ulit lang kasi kung ano kasi pinipicture mo sa mind mo, yun yung nangyayari eh. So, you must always visualize na anong gusto. So, yun yung always ko visualize, hindi ako natatalo. Kahit man matalo ako, nasa mind ko pa din na mananalo ako. So, paulit-ulit lang yun. Ito, sige bro, last question na bago kami may pakitang photo sa'yo. Ito, kasi ngayon, di ba, galing ka saang province? Leyte. Sa Leyte. Bigyan mo na lang ng advice yung mga taong, alam mo yung, syempre may social media na tayo, ano yung dapat nilang gawin kung malayo sila? My advice for them, like, hindi lang actually sa mga malalayo, kahit sino actually. Kasi kahit sino na nangangarap who wants to achieve something in life, kahit sa province, gaya ko, anywhere na walang opportunity, na mahirap yung opportunity, yung advice ko sa kanila is, first is, libre lang kasi mangarap. Yun yung, libre lang naman mangarap. So, why not start it with your mind?
Simulan mo sa mind mo, sa prayers mo. Yun, doon talaga siya nagsisimula. Eh. Actually, sa totoo lang, we're all made by God. Yeah. And I believe God can also make opportunities for you if it's actually for you. So, pinagpipray mo always kung God, gusto ko to, parang ganun. Gusto ko to na mangyari to sa buhay ko, parang ganun. Doon ka magsimula kay God. After praying mo, iset mo sa mind mo na kung anong gusto mo, i-pray mo always, palagi bro. Hindi ka non-stop to hanggang ma-achieve mo yung goal. Parang may mga timing kasi na kailangan kang sundin doon. Tsaka ang dami mong Parang may mga timing kasi na kailangan kang sundin doon. Tsaka ang dami mong hindi kasi ako nagpapatawa bro. Kaya mahirap sa akin. Kaya pala. Hindi ako nagpapatawa. Pero joker talaga to si Michael. Ako, joker? Meron nga yung knock-knock ngayon eh. Knock-knock? pressure. Bigla may knock-knock. Knock-knock. Joke lang. Knock-knock. Gusto din. Wala nga Gusto talaga ako din. idea. Meron ka ba? Sige, May knock-knock ka ba? Hindi, wala. Ikaw nga eh. Wala nga din ako. Knock-knock. Kung ano lang makita ko dito. Try ko lang. Sige, go. Knock-knock. Gusto ko yung Jiren talaga siya. Try na lang. Sige, go. Sige bro. Knock-knock. Who's there? Camera. Camera, who? Parang may mga timing kasi na kailangan kang sundin doon. Tsaka ang dami mong hindi kasi ako nagpapatawa bro. Kaya mahirap sa akin. Kaya pala. Hindi ako nagpapatawa. Pero joker talaga to si Michael. Ako, joker? Meron nga yung knock-knock ngayon eh. Knock-knock? pressure. Bigla may knock-knock. Knock-knock. Joke lang. Knock-knock. Gusto din. Wala nga Gusto talaga ako din. idea. Meron ka ba? Sige, May ano? knock-knock ka ba? Hindi, wala. Ikaw nga eh. Wala nga din ako. Knock-knock. Kung ano lang makita ko dito. Try ko lang. Sige, go. Knock-knock. Gusto ko yung Jiren talaga siya. Try na lang. Sige, go. Sige bro. Knock-knock. Who's there? Camera. Camera, who? Magkapatid? 7. 7. Kaya pa ba, Michael? 7. 5 babae, 2 lalaki. So, pang ilang ka? Ako yung eldest, bro. Lalaki, babae, lalaki. Youngest and oldest are boys. Yung mom mo at saka Daddy yan. daddy ito. Yes, that's my mom and dad. Actually, doon kami nakatira sa bago namin. Yan yung hindi siya bagong bahay actually. Old house namin. And yung bahay na lumaki ako, hindi yan. Yun yung yung story kasi bro, siya, parang, yan yung main house namin, di ba? And then, nag-work yung mama ko sa isang company. So, doon kami, may subdivision yung company niyon. So, doon kami tumira. At doon ako lumaki. And then, tapos na yung work ng mama ko doon, bumalik kami dyan. Anong message mo sa family mo? So, sa message ko naman sa family ko, I love you all, and I know it's not easy dyan sa province, sa life, but keep holding on, and I know that one day, giginhawa din buhay natin. And thank you, Mom and Dad. Thank you to all my siblings that are supporting. Actually, I'm so happy to have a family like you, and hopefully na maging successful ako dito sa Manila para tayong lahat dito na tumira one day. Yes. Grabe naman yun. Grabe naman yun. Okay, next. Message mo naman sa family mo. Ang message ko sa family mo, Michael. Podcast mo. Naging podcast ko, no? Okay, ang next naman ay... Ayan. Na-remember ko actually yung wardrobe ko niyan, sobrang hate ko talaga. Sobrang hate Tignan mo naman yung difference sa wardrobe ngayon ni Mikey. Talagang na talaga. Sobrang hate ko talaga. Honestly, sorry sa mga naging... Kasi sila nag-decide niyan. Sila yung nag-decide ng... Actually, may iba akong song na gustong kantahin that time din. Tapos sila nagde-decide niyan. Ganun talaga sila yung nagde-decide ng outfit, sila din nagde-decide ng clothes. Pero sa clothes talaga, hate ko talaga bro. May gusto ko talagang, hoodie actually yun. Mas ma-hoodie talaga ang forma mo. Parang hoodie, tsaka parang modern lang ba? Modern look lang dapat. Ganyan talaga, parang hindi ko na
Di mo feel. Kaya, reason talaga yun. Nagrason. Hindi, pero totoo yan kasi minsan, pag hindi ka komportable sa suot mo, parang pag hindi mo feel ikaw, hindi mo feel mag-perform eh. Totoo yan totoo yan Nag-ano pala yun, Ako feeling nagka-combine ko, na hindi ko song, tas hindi ko outfit, parang... Gusto ko yun yung thoughts dito sa picture. Pero gets I'm happy with that, Grabe, payat mo pa dito, bro. look at my Athlete hair, na bro. athlete ka dyan. Anong tawag sa hairstyle na yan? Pag nagpapagupit ka, kuya, anong gupit ang sinasabi mo? Athlete hair. Athlete hair. Parang, Yung pag-athlete hair, kalbo. so yun. Ang pangit ng ano ko dyan, parang... Pero okay naman, I'm happy with that experience. Binawi. Gets. I'm happy with the experience naman sa The Voice Teens. Ang daming nangyari na, no, after those years. And sa mga taong nangangarap dyan, so tignan mo naman to. Tignan nyo naman, guys. No. Ako all white na siya ngayon. I mean, kung gusto niyo talagang ma-achieve yung gusto niyo sa life, you can start with the smallest things lang. So, paunti-unti lang hanggang lumalaki yan. Parang snowball. Alam mo yung snowball na parang Lumalaki lang siya ikot mo, paunti-unti. tapos make it. Pinaplantahan mo lang. Totoo. Ano message mo sa young Michael Ver? So, sa message ko sa young Michael Ver, good job. Good job. I know you young Michael Ver. Itong Michael Ver na to, bro. Ang dami mong pagdadaanan in life. Madami pang times iiyak ka pa. And just keep on grinding kasi there's always a dream in your heart, and continue to inspire your family, inspire yung mga kababayan mo, and I know you will succeed one day. Yun, no? Yes. Okay, next picture. Dadan! Hey! Iba yung ano dito ni Michael, May pa-abs oh. I don't know why nakaka-cringe ako sa sarili ko pag tinitignan ko yung mga photos ko, tsaka ano. Pinoy na Pinoy ka dito, bro. Kaya nga eh. Maganda. Anong thoughts mo dito? Ang ganda. Maganda yung sinuot ko. Yun yung sinuot ko for my international pageant, pre. International pageant. Sumali ako ng Mr. National Universe. Yun yung national costume ko. I remember, hindi ko nagamit yung ito. Dinala ko to sa Thailand. Nag-effort ako na dalhin yun sa Thailand. Tapos sabi na bawal daw magdala ng mga so. Yung sinuot ko lang ito. Tsaka you can watch it sa YouTube. Sayo-sayo lang ako. So, yun yung final look with it. Okay naman, maganda. Next. Yun, no? Nakasali ka ba dyan? Nakasali ka na Hindi ka pa, dyan? pero in-invite din nila ako. Hindi Try. pa. Medyo busy pa tayo eh. Medyo busy. Pero soon. So, yan yung Spartan, first pang Spartan yun. Parang... Actually, nanalo ako niyan ng gold sa 10 kilometer yan. Oh, grabe So, Spartan is just one of the sports that I also play. Kaso lang, hindi na masyado ako naglalaro kasi ang heavy kasi ng training din eh. Mahirap din yung training, bilad kayo sa araw, tsaka nagkakasugat-sugat ako, which is not good. Kasi sa atin, di ba, kailangan natin makinis talaga tayo. Diyan, nagkakasugat-sugat ako dito. Buti na lang, nawala na talaga. Tapos, ito sa paa ko, actually... Pero di ba wala kang training nito? Parang nakwento mo sa akin, wala kang training... On that day, wala masyadong training. Nag-training pa din ako, pero light lang. Yun, gold pa din. So, masaya ako. Thank you kay God, kay bibigay ng lakas. Okay, next picture. Oof. My plantito. Actually, mag-green sana ako today. Ako rin naisip ko, pero parang sagad na eh. Meron ka? Ngayon? Dala mo ba? Hindi, ikaw. Dala ko eh. Prepared Nagdala ka. ko ng polo na green in case. In case may plantito. Okay. Actually, masaya yun. I never thought na... Bilis, no? Parang bilis. Actually, God always gives you that time kung ano talaga, nung parang ready ka na. Parang binibigay ni God sa'yo pag alam niyang ready ka na. Nung first ko na shoot sa acting, imagine, ang line lang, ganito lang ha. Si Jake Ercito yung first ko na, ka-work. Yan yung first na line ko. Parang ang liit lang. 1 week ko minimorize yung maliit na line na yan. 1 week ulit. Tapos mismo on the day na nagtitape na,
parang nagpa-flashback. Parang inisip ko lang na magkakaganito. Parang, Mag-overthink ka na. sorry bro, hindi ko maano yung lights ko na sobrang liit lang, parang ganun. And after nun, nagkakasunod-sunod na yung mga ano, di ba, mga project. And then, sa last project ko before that, sabi ko, parang ready na ako mag-lead role. Sabi Ito ko, na yung time. Sabi ko, parang tamang ready na ako mag-lead role. So, yun, binigay talaga ni God. Yan yung may plantito. So, masasabi mo dito na right timing talaga. Right timing, bro. Right timing. God always gives you the right timing. Kasi, hindi kasi binibigay niya pag alam niyang hindi ka pa ready. Prepared. So, pinapipray mo na, parang ganito, gusto mo ma-achieve to. Gusto kong makuha to, God, pero nakita ni God na hindi ka pa ready. So, bakit ko bibigay sa'yo? Parang, bigyan mo yung 8-year-old kid ng sasakyan, di ba? Ipag-drive mo sa kanya, i-disgrasya niya lang yun, di ba? So, parang ganun yan sa'yo. So, just pray for it na dumating yung right timing para ikaw mismo yung mag-change na magiging ready ka na tapos doon na ibibigay ni God yun sa'yo. So, okay, that's it. okay? Oo, yun lang. yun ba Yun lang. ang ikaw ating naman. photo. Meron ka rin ni ready? Ikaw, ano masasabi mo? Parang ka rin pala ni ready? Parang Ano hindi masasabi ako mo prepared. nito? ako mo yung Sige. Okay. Parang ako yung naging guest today, ha? Nagpe-prepare ako sa questions, eh. Ito lang, kahit itong photo. Anong masasabi nito sa photo na to? Sa photo lang o di sa sa mismong project? Oh, ikaw bala, bro. Art? Lagi naman eh. Ano siya eh, yung process ko kasi dyan, di ba nga since onti lang yung preparations ko, after natin mag-shoot, na late na, nag-aaral ako ng script. So, after the shoot, mag-aaral ako ng 1 oras ng script, kakabisaduhin ko siya, tapos tulog ako. Tapos di ba, ang laging short time lang ng preparation. Pero, masaya ko sa ganun eh. Para ako yung character ni Charlie, nung binibuild ko siya, napagod ako, pero yung process nung binibuild ko yung tao, na kung paano niya sasabihin to kay Miko, ang gorgeous eh. Wala lang, yun lang yung sa akin. At yun, ba't ba ko yung tinatanong mo? Thank you, Gish. Salamat po. Salamat po sa Mag-outro ka na sa ano mo, sa podcast. So, ano pa mag-shoutout na tayo? Maraming salamat sa nakinig sa ating episode with Michael Ver. Ikaw ba, Michael, meron ka bang pwedeng i-promote or pwede kang... Yes. Please Saan do namin watch. Continue to watch. Nandun na yung full episodes ng aming My Plant dito sa YouTube channel ng Pure Gold channel. You can also follow me on my social media platform, guys, at Michael Ver Kumaling. Sa TikTok naman, Michael Ver9. Sa Instagram, Michael V3R. Sa Facebook, Michael Ver Kumaling. And sa YouTube naman, Michael Ver Kumaling. Ayan. Bro, maraming salamat. Thank you, bro. Thank you so much, nabigyan bro. tayo ng oras ni Michael. At yun, dito na nagtatapos ang Listen Kasakich. At gusto ko lang magpasalamat sa Cornerstone Studio at saka sa team. Message kami at mag-comment kayo kung sino ang gusto nyo next na i-guest natin dito sa Listen Kasakich. Ay! Wala yun na. Hindi namin planano yun. Hindi naman halata.